Pahayag ito ng isang Catholic bishop. Bishop Lagumpay, tumugon sa pahayag ni Father Flavie Villanueva hinggil sa pulburon bilang kabuhayan. Ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan. Alam mo naman ang epekto ng pulburon sa utak ng tao. Yun, nakakagawa sila ng masama. Ang natunghayan ninyo ay walang iba, isang retiradong general na kung maalala ninyo ay sinimpahan ng kasong fake news kaugnay sa pagpakalat ng maling-maling balita kaugnay sa pamahalaan. Misleading ang paratang nitong si Retired General Macanas at itong si Mr. Joseph Lagumbay para siraan si Father Flavie Villanueva. At itong pahayag ni Retired General Johnny Macanas Jr., isang retiradong general na sinampahan ng kaso kaugnay sa pagpakalat ng fake news, ay malinaw na isang misleading talaga ang kaniyang pinipresenta na si Mr. Joseph Lagumbay bilang isang Katolikong obispo. Bakit? Hindi siya obispo ng Romano Katoliko. Siya ay kabilang sa isang hiwalay na grupo o sektang tinatawag na Catholic Universalist Church. Catholic pa, Universalist na. Isang sekta na wala itong pagkilala mula sa tunay na simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya ang paggamit sa titulong obispo upang magmukhang may otoridad sa loob ng Catholic Church ay isang malinaw ito na panlinla sa publiko. Bakit? Ito ang tatalakayin natin sa pagkataong ito, mga kapatid, at isa-isahin natin. Dahil para makakuha lamang ng engagement sa social media, yon, yung half-truth, kalahating katotohanan sa pahayag ni Father Flavie Villanueva, ang sinipi ni Mr. Joseph Lagumbay na nagpakilalang obispo. At tandaan natin sa Biblia, kahit nga ang demonyo, kalahating katotohanan gagamitin niya. At Juan 8:44, si Satanas, ama ng kasinungalingan. Kaya ang tanong dito, kaninong anak ang nagpakalat ng kasinungalingan? Kumusta? Welcome. Ito niyo lingkod, Brother Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito, mga kapatid. At sa ating mga suking taga-subaybay, lalo na sa mga nagsunod sa atin, inaniyahan natin huwag kalimutang pindutin ang likes sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At sa mga suking taga-subaybay natin, kung saan man kayo nagsubaybay ngayon, inaanyayahan natin, huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase ngayon, para alam natin kung saan na paabot ang ating talakayan ngayon. Lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi, sa iba't ibang bansa, no, sa ating mundo, kung saan kayo nagsubaybay ngayon. Welcome! At sa pagkakataong ito, isang nagpakilalang obispo na sinakyan naman Mr. Johnny Macanas Jr., isang retiradong general
na nauna nang napaulat ito na sinampahan ng kaso sa dating PNP chief, no, kaugnay sa pagpakalat ng peking ulat. Ngayon, meron sa kaniyang Facebook, sa kaniyang YouTube channel, si Father Flavie Villanueva daw nakakita ng katapat. Isang obispo ng Katoliko nagsalita. Misleading yan. Dahil kahit kailan hindi magiging katapat talaga si Mr. Lagumbay kay Father Flavie Villanueva. Bakit? Si Father Flavie Villanueva, tatalakayin natin mamaya, awarded siya ng Ramon Magsaysay Award sa Asia. Kinikilala ang integridad niya at ang kaniyang malasakit, lalo na sa mga biktima at sa mga nalulung sa bawal na gamot. Pero itong si Mr. Lagumbay, na nagpakilalang obispo, abay, ang kanyang ginagawa at seremonya, hindi kinikilala sa ating batas. Ano yon? Yung ikakasal niya ang tomboy at babae, bakla at lalaki, hindi po ba isang kalaswaan yan? At ang kalaswaan ay walang pagkakaiba sa addiction yan. Diba? Tatalakayin natin ito. So itong ginawa ni Mr. Lagumbay ay sinakyan din ni Macanas, Johnny Macanas. At kinuha niya yung pahayag ni Father Flavie Villanueva na wala sa tamang konteksto upang palabasing mas pabor si Father Flavie na dahil sa kahirapan ang mga mahihirap nagbinta ng droga. Ito ang punto nila. Kaya sa interpretasyon ni Macanas, nag-justify si Father Flavie daw umano kaugnay sa pagbinta ng droga sa mga mahihirap, out of context dahil pinutol nila. Di ba gawain yan ni Satanas ang pagkuha ng kalahating katotohanan? So, yung ginamit nila mga kapatid ay isa lamang yung klasikong halimbawa, yung tinatawag na court mining. Pinuputol ang pahayag at binabaluktot ang tunay na mensahe. Kaninong gawa yan? So ano po ba yung pahayag talaga ni Father Flavie? Dahil ang kanilang ginamit yung bahagi lamang sa pahayag. Benta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan. Yan. Ito ang ginamit ni Mr. Lagumbay na bahagi at doon na bahagi nagkomento siya at doon din na bahagi nagkomento din si Mr. Macanas. At ginawa nila dito yung court mining para ipalitaw na mas pabor si Father Flavie sa ginawa na magbinta dahil sa kahirapan. Totoo ba yan? May iniwasan sila. Siguro, ginamit lang yan ni Mr. Lagumbay para sa engagement ng kanyang social media. At dahil napaniwala ang ibang mga media na obispo siya at parang may otoridad, kaya naging balita din siya sa paggamit ng pamumuto lamang ng bahagi. Tandaan natin, ang pahayag ni Father Flavie Villanueva, hindi niya ipinagtanggol yung pagbinta ng droga bilang tama. Sa halip, kanyang ipinakita yung malalim na ugat sa problema ng droga.
Ano yon? Ang kahirapan. Na nagtutulak sa ilang tao sa maling gawain. Ito ay isang pastoral at makataong pananaw. Hindi ito pag-endorsar sa pagbinta ng droga. Sa katunayan, kahit na sa larangan ng moral theology sa simbahang Katoliko, pero hindi lahat na nagdala sa simbahang Katoliko ay tunay. Dahil ang panig ni Mr. Lagumbay, ang kanilang sikta ay bago lang yan. No? Dito sa Mindanao, mga kapatid. Catholic na Universalisma. Pero kung tingnan natin ang Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. So, ang Catholic, Roman Catholic, ito'y maaplikar lang sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero parang magmukhang tunay din sila, merong siktang nagdala ng Catholic Universalism. Isa na ang kang Mr. Lagumbay na nagpromote ng LGBTQ. At hangang-hanga dito si Mr. Macanas. Hangang-hanga siya. Si Macanas, born again. Si Lagumbay, ibang sikta. Pero nagpromote sa LGBTQ. Pabor kaya si Macanas dito? So, balikan natin mga kapatid. Sa larangan ng simbahang Katoliko, lalo na sa moral theology, malinaw, ang kasalanan ay dapat unawain sa konteksto ng kalagayan ng tao. Iyon ang punto. Ang kahirapan, ang desperasyon, ay maaari ito maka-apekto sa moral culpability. Bagamat hindi ito ginagawang tama, at sinusuportahan yung pagbinta. Kaya mali ang interpretasyon nitong sila si Mr. Lagumbay at si Mr. Macanas. Ang kanilang ipinakalat ay hindi katotohanan kundi isang ore na pagbaluktot mismo sa naratibo na naglalayong sirain lang ang ministeryo na tumutulong sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Grabe talaga. Kung susuriin natin mga kapatid, hindi bago ang ganitong taktika. Maging sa kasaysayan, ang panlinglang ay kadalasang gumagamit ng kalahating katotohanan upang magmukhang totoo yung kasinungalingan. Di ba? Mag-ingat sa ganyan. Kaya ang tanong, sino ba ang tunay naglingkod sa katotohanan? Ang nagpapaliwanag ng buong konteksto o ang namumutol ng pahayag para mailayo sa konteksto at para manira lamang ng pare ng simbahang Katoliko? Panahon na upang ilantad natin ang katotohanan at iwasto natin ang maling pagpakalat sa mga impormasyon nitong sila si Mr. Macanas at itong nagpakilalang obispo na si Mr. Joseph Lagumbay. So, sino ba si Mr. Joseph Lagumbay? Maliban nagpakilala siyang obispo, taga-promote siya sa LGBTQ. Tingnan niyo. So ikaw pala yung pare na kumakasal ng mga LGBT sa Mindanao, tama ba? Opo, ako po yun. Dito makita ninyo, nagdrama siya, pero siya lang. Isang pastor, isang pare, a question and answer. How dare you violate the word of How dare you? God written in the Bible? Hindi mo ba nabasa na sa Book of Genesis, lalaki at babae lang ang ginawa ng Diyos? Kung ang lalaki at lalaki... Pero dito, totoo talaga, Leviticus Kapitulo 18, versikulo 22, dahil itong LGBTQ, mga kapatid, bahagi ito sa tinatawag na agenda ng Satanic Church.
Bakit? Bilang bahagi sa Ministry of Liberation sa Exorcism, may mga pagkakataon na ang mga demonyo na sumanib sa katawan ng tao o babae, sasabihin nilang, worship us, we are your gods. Plural, ha? Ibig sabihin, di nila matanggap na sila yung mga anghel, yung mga fallen angels. Para nila, sila ay mga Diyos. Itong pananaw ng mga fallen angels na sila hindi mga anghel, sila ay Diyos na dapat sambahin, ito'y ilagay nila sa isipan at damdamin ng tao. Kahit sa sinapupunan pa lamang, kung ikay babae, yung tinatawag na extraordinary demonic attack na obsession, tinitira ang isipan at damdamin. Hindi ka babae, lalaki ka. At kung ikaw na may lalaki, tinitira ang isipan at damdamin. Hindi ka lalaki, babae ka. At marami ang naniniwala sa ganyan. So they are living in the world of fantasy. At ito ang pinopromote ni Mr. Lagumbay. ay magsisiping, parurusahan sila ng Diyos at sila ay papatayin. Alam mo ba na ang Sodom at Gomora ay winasak ng Diyos dahil sa kanilang kabaklaan? So, alam niya yan, nasa Henesis yan. Winasak ang Sodoma at Gomora dahil sa kabaklaan. Pero batay dito sa presentasyon niya sa video, makita ninyo. Ang sabi ni San Pablo, hindi makakapunta sa langit ang mga bakla at tomboy. Pero pastor, we need to understand the underlying historical context. Oh, so we need to understand daw the underlying historical context sa naturang verse. Bakit? Naglaho na ba yon? Pwede na ba ang same-sex marriage? Dahil sa interpretasyon na mali. Of those verses. At the same time, kailangan din nating intindihin kung tama ba ang translation na sinusunod natin. Oh, dapat daw umano intindihin kung tama ba ang translation. Bakit? Sa original Greek Bible ba? At even sa Hebrew, sa Old Testament, mali ba yung pagkasulat sa English translation at kahit sa Tagalog? Pero dito, pinakita niya. Oh, so, nag-ring ang cellphone. Ngayon, ganito kasi yan. Sandali lang, may tumatawag. Hello, Pastor. Si James to. Ba't di ka na nagre-reply sa mga message ko? Months na rin natin ngayon. I love you. I miss you. Grabe, no? So, dito pa lang, ito nagpakilalang obispo. Grabe talaga. Itong video niya. Oh. So, ano masasabi ninyo? Kaya, di na ka ikapagtataka kung bakit ganyan talaga ang kanilang tira kay Father Flavie Villanueva. Ituloy natin mga kapatid. Ano ba yung pahayag talaga ni Father Flavie Villanueva? Benta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. No? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. Yan. Ang pahayag na pinutol nila ni Mr. Macanas at itong si Mr. Lagumbay. Ang pahayag ni Father Flavie Villanueva na ang pagbinta ng droga ay hindi usaping pang-adik, kundi usaping pantawid sa kahirapan. Hindi ito pag-endorso sa illegal na gawain, kundi isang sosyal na pastoral, mga kapatid, na nagsusuri sa ugat ng problema. Kung mapansin ninyo, ang bahagi dito sa video, sabi niya, iba sa mga malalaking nagbinta, mga drug lords. Oh, yun ang may karugtong diyan at iniiwasan nila. So, ang tunay na konteksto diyan, ang punto diyan ay maraming nasasangkot sa bintahan ng droga.
Hindi dahil gusto nilang magiging kriminal, kundi sa punto ni Father Flavi dito, dahil matinding kahirapan ang naranasan nila. Yun ang kanyang pahayag batay sa karanasan niya. Kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, marami yan. Kakulangan ng suporta mula mismo sa lipunan. So sa madaling salita, ang issue ay hindi lang bisyo o kasamaan, kundi isang mas malalim na problema na may kaugnayan talaga sa ating lipunan. Ano ba ang ibig sabihin na gustong iparating ni Father Flavi? Hindi niya binigyang katuwiran na nararapat magbinta ng droga dahil sa kahirapan. Mali rin. At dapat labanan ang droga. Nasa bahagi iyan sa pahayag ni Father Flavi na pinutol nila. So, inaanyayahan niya ang mas malalim na pagtingin sa problemang ito. Hindi sapat yung parusa lang. Kailangan ding tugunan yung problema sa kahirapan. Yun ang punto niya kung ituloy-tuloy ang video. So, sa pastoral na perspektibo mga kapatid, bilang isang pare itong si Father Villanueva, tinitingnan niya ang tao bilang may dignidad. Oh. Kahit sino pa man siya. Sa mas malinaw na paliwanag ni Father Flavi, parang sinabi niya na kung gusto nating mawala ang droga, hindi lang yung tulak ang tingnan, kundi kung bakit sila napilitang magtulak. Bakit napilitan silang magtulak? Dahil walang oportunidad na kabuhayan. Yun ang punto niya. So, bakit nagiging misleading yung pagputol ng pahayag ni Father Flavi? Kapag tinanggal yung konteksto, abay lumalabas na para bang ipinagtanggol ni Father Flavi Villanueva ang pagtulak ng droga. Na hindi naman sinabi ni Father Flavi na iba ang intensyon mula sa pag-unawa tungo sa pagkonsinti. Yon ang pagputol, misleading talaga, maling interpretasyon. Okay. So, pakinggan natin si Retired General Johnny Macanas Jr. Nagbigay ng reaksyon si Bishop Joseph Lagumbay sa pahayag ni Father Flavi Villanueva na may ilang sangkot na sa illegal na pulburon na napipilitang pumasok dito bilang kabuhayan upang matustusan ang pasensya na magulo. Talagang magulo. Magulo ang interpretasyon kahit nasa dahil kinuha lang ninyo yung kaparasong pahayag at ininterpret na ni Mr. Macanas dito na nag-justify daw si Father Flavi sa pagbinta ng droga. Magulo talaga. Maingay sa aking may house construction upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sa kanyang tugon, gumamit ang obispo ng rhetorical na tanong. Dito sa kaniyang channel, sinabi niya, ang title niya sa channel niya, nakakita daw umano ng katapat si Father Flavi Villanueva. Nakakita ng katapat sa isang obispo katoliko, kaya misleading. Dahil pag sinabing obispong katoliko, nasa isipan ng karamihan na parang Roman Catholic, pero isang sikta lang ito si Mr. Lagumbay. No? At mali ding pahayag, yung sinabi ni Mr. Johnny Macanas Jr. na nakakita ng katapat si Father Flavi Villanueva, SVD ito si Father Flavi, kay Mr. Joseph Lagumbay
na nagpakilalang obispo. Bakit? Hindi may ituring na magiging katapat talaga si Lagumbay kay Father Villanueva. Bakit hindi pwede magiging katapat siya? Magkaiba ang kanilang pinanggalingan at magkaiba ang kanilang kredibilidad. Si Father Flavio Villanueva ay isang lehitimong pari sa simbahang Katoliko, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. At may mahaba at kinikinalang tradisyon sa buong mundo. Tatag ng ating Panginoon Jesucristo, si San Pedro ang unang papa. Samantalang ito naman si Mr. Joseph Lagumbay, nagpakilalang obispo sa siktang gawa lamang ng tao at walang pagkilala mula sa kaugnayan sa simbahang Katoliko Romano, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang serbisyo ni Father Flavio Villanueva, kinikilala ito hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa buong Asya. Siya ay ginawaran ng prestihiyosong Ramon Magsaysay Award dahil sa kanyang malasakit at pagtulong sa mga biktima ng karanasan. Pagtulong sa mga biktima sa nalulong sa droga. Isang patunay ito ng kaniyang tunay na misyon at integridad bilang paring SVD. So, kung tingnan naman natin itong si Mr. Joseph Lagumbay, una, hindi kilala ng batas sa ating bansa at nanatiling kontrobersyal yung mga ginawa niya sa kaniyang sekta. Lalo na yung pag-aasawa, yung pagsagawa ng seremonya at yung same-sex marriage na taliwas sa aral ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana, taliwas din sa turo ng simbahang Katoliko at sa Biblia. So malinaw na walang batayan ang paglalagay ni Mr. Joseph Lagumbay bilang katapat kay Father Flavio Villanueva SVD. Ang isa ay kinikilalang lingkod ng simbahan at lipunan at totoong simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Samantalang si Mr. Lagumbay naman ay kumikilos labas sa kinikilalang otoridad sa tunay na iglesia at ang kanyang mga seremonya, lalo na ang kasal sa same-sex, ay hindi kinikilala sa ating batas. Di ba? At kung ipakita natin muli yung video niya, matagal ng videong kumakalat, nako, eto, balik natin. So ikaw pala yung pare na kumakasal ng mga LGBT sa Mindanao, tama ba? Opo, ako po yun. How dare you violate the word of God written in the Bible? Hindi mo ba nabasa na sa Book of Genesis, lalaki at babae lang ang ginawa ng Diyos? Kung ang lalaki at lalaki ay magsisiping, parurusahan sila ng Diyos at sila ay papatayin. Alam mo ba na ang Sodom at Gomorrah ay winasak ng Diyos dahil sa kanilang kabaklaan? Ang sabi ni San Pablo, hindi makakapunta sa langit ang mga bakla at tomboy. Pero Pastor, we need to understand the underlying historical context of those verses. At the same time, kailangan din nating intindihin kung tama ba ang translation na sinusunod natin ngayon. Ganito kasi yan. Sandali lang, may tumatawag. Hello Pastor, si James to. Ba't di ka na nagre-reply sa mga message ko? Months rin natin ngayon. I love you. Nagbigay ng reaksyon si Bishop Joseph Lagumbay. Sabi yung video yon ni Mr. Lagumbay, mga kapatid, inilabas ni Mr. Joseph Lagumbay, ay malinaw na nagpapakita yan ng immoralidad. Di ba? I love you, Pastor. Isang maituring na kalaswaan na hindi dapat ipinagmamalaki, lalo na sa isang taong nag-aangking leader ng isang sikta. So ang ganitong asal ay hindi lamang usaping personal, kundi isang seryosong isyong may kaugnayan sa moral at may implikasyon ito sa pananampalataya at sa mga taong kanyang maimpluwensyahan, mga kapatid.
Tandaan natin, ang kalaswaan ay maituring ding itong isang uri ng pagkakaalipin. Ibig sabihin, addiction din. Tulad ng druga. Parehong masisira yung dignidad ng tao sa kanyang ugnayan sa Diyos. Sa banal na kasulatan, alam niyo mga kapatid, malinaw ang babala laban sa kalaswaan. Halimbawa, si Salomon na kinikilalang pinakamatalinong tao ay nadapa dahil sa kalaswaan. Si Samson naman na kinikilalang taniyag sa pinakamalakas ay bumagsak din dahil sa kaniyang kalaswaan at kahinaan. Pero samantalang si Joseph sa lumang tipan, si Joseph naging huwaran dahil kaniyang tinakbuhan yung tukso ng kalaswaan. At malinaw naman ang utos sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 18, layuan ninyo ang kalaswaan. Ngunit ang mas nakakabahala dito ngayon, ang isang nagpakilalang obispo na nakapangalan pa ni Joseph sa lumang tipan, abay, kabaliktaran ang ipinakita. Hindi pag-iwas kundi tila nag-promote pa ng kalaswaan. So kung ang isang leader relihiyoso mga kapatid ay hindi kayang mamumuhay ayon sa moral na pamantayan na kanyang dapat ituro, paano siya magiging gabay sa iba? Di ba? Sa usapin dito mga kapatid, ang usapin dito ay hindi lamang personal na buhay, kundi ang integridad ng pagiging leader at ang katotohanan ng kaniyang ipinangaral. Okay. Ituloy natin si Mr. Si Johnny Macanas. Yung mga adiktos kasi nawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa pamilya nila upang ipakita ang panganib ng pagtingin sa illegal na gawain bilang lehitimo mong pinagkakitaan. Lininaw niya na hindi dapat gawing katanggap-tanggap ang pagtutulak ng pulburon habang kinikilala ang mas malalim na problema. Ang binasa dito ni Macanas, yung komentaryo ni Mr. Lagumbay na kinuha lamang niya yung kapirasong pahayag ni Father Flavie. Dulot ng kahirapan at kakulangan ng oportunidad. Binigyan din niya ang pangangailangang tugunan ang ugat ng problema sa pamamagitan ng rehabilitasyon at alternatibong kabuhayan. Okay. So, mayroong tinignan ko ang Facebook page mismo ni Bishop Lagumbay. Nag-follow na ko sa kanya. Ito, ipinost niya. So nag-follow na si Macanas dahil pareho silang taga-suporta ni Duterte. Pero sang-ayon ka ba bilang born again sa mga katuruan nitong si Lagumbay? Lalo na sa same-sex marriage. Ha? Okay, tuloy natin. Na pulburo na. Kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos. Times 3, yan ay 150 pesos. Pambaon po nila yan sa mga anak nila. So, hindi talaga usaping pang pulburon addict, usaping pang tawid sa kahirapan. Ibig sabihin, gina-justify. Oh, yan. Dito na, si Mr. Macanas na lumabas ang kanyang ibig sabihin. Ibig sabihin daw, nag-justify si Father Flavie. Una, hindi yan. Pahayag ni Father Flavie, pahayag niya ni Macanas mismo. Ni Father Flavie na okay lang magbinta ng pulburon. Oh, okay lang daw umano magbinta ng pulburon. Nag-justify daw umano ayon kay Mr. Macanas, ipinalabas talaga niya
dahil sa kaparasong pahayag na si Father Flavi nag-justify na okay lang magbinta ng droga. At sinasabi pa niya na dinagdagan pa niya, Pabayaan natin yung mga mahirap. pabayaan ang mga mahihirap. Saan kaya nakuha yan Mr. Macanas? Mr. Macanas, yung sinabi mo na nag-justify si Father Flavi na magbinta ng droga at sinabi mong sabi ni Father Flavi, pabiyaan lang ang mga mahirap para makasurvive? Malinaw na hindi yan sinabi ni Father Flavi. Galing lang yan sa bibig mo. Ang ganyang pahayag ay isang malinaw na pagbaluktot sa pahayag mismo ni Father Flavi. Hindi tama. Pero alam naman natin na nasampahan ka ng kaso dahil sa pagpakalat ng maling balita, di ba? So, di na tayo magtakad yan. Pero, hindi tama mag-imbento ng salita at pagkatapos ay iatang mo sa ibang tao. So, kung may integridad sa pagpahayag, dapat ilahad ang buong konteksto. Hindi yung pinipili lamang ang bahagi na pabor at pagkatapos dinagdagan ng sariling interpretasyon. Mr. Macanas, retiradong general ka ng Armed Forces of the Philippines. Bilang isang kaanib ng born-again Christian at isang retiradong general, mas inaasahan ang pagiging responsible sa pananalita mo. Hindi nararapat na gamitin ang inyong posisyon upang magpakalat ng maling impormasyon. Sige nga, ilabas ang pahayag ni Father Flavi na sinabi niya na okay lang magbinta para sa ganon ay yung mga mahihirap, makasurvive sila sa kahirapan. Wala, galing yan sa sarili mong interpretasyon. So, sa halip na maglagay ka ng mga salita na hindi naman sinabi, mas mabuti kung pairalin ang katotohanan at batas na pag-unawa. Ang maling pagbibintang ay hindi nakatulong ito sa kung ang layunin mo'y pagpakalat ng katotohanan. Lalo naman itong nililinla mismo ang publiko, di ba? Okay. Ngayon, grabe ang banat ninyo kay Father Flavi. Pero sa ulat dito na nagsagawa ng drug test doon sa City Hall ng Davao, merong nagpositive. May drug test na isinagawa sa PNP ng Davao. May mga biglang umalis. Tinakasan ng 5 opisyal ng Davao City Police ang surprise drug test na isinagawa sa kanilang tanggapan. Ayon sa kanilang hepe, biglang umalis ang 5 at hindi na nagpakita pa mula kahapon. Binigyan sila ng hanggang ngayong araw para sumalang sa pagsusuri. Sasampahan sila ng reklamo kung hindi ito gagawin. Ikinasa ang drug test kasunod ng mga sumbong na natatanggap ng PIDEA na may mga pulis na gumagamit ng iligal na droga. Nako, Mr. Macanas at Mr. Lagumbay, siguradong alam ninyo sunod-sunod yung pagkahuli ng illegal droga sa Davao, di ba? Eto, isa lang na napaulat. Oh. Ya? Di nyo ba yan alam? Ito pa. Sandali. Meron pa mga dami na. Pero di tayo magtaka dahil si Lagumbay ay suportado talaga isang DDS. So di tayo magtaka na tulad sa ibang mga DDS, gawain talaga nila yung pagbaluktot sa pahayag. Pero ibalik natin. Si Mr. Macanas, isang DDS. Si Lagumbay, isang DDS.
sa sunod-sunod na pagkahuli sa illegal na droga diyan sa Davao. Isang lugar na matagal na ninyong ipinagmamalaki na pinamumunuan ng leader na kilalang mahigpit laban sa droga. Ngunit nasaan ang inyong ingay ngayon? Bakit tila tahimik kayo sa usapin na may mga sunod-sunod na mga nahuli ngayon? So kung totoong ang namumuno roon ay epektibo talaga at walang puwang ang droga, abay, paano magkaroon ng ganitong mga insidente? Eh di ba, mas nararapat na ang inyong bigyang pansin kaysa pagbaluktot sa pahayag ng pare na hindi naman niya sinabi yung nasa isipan ninyo. Huwag nating ilihis ang usapan sa paninira at maling interpretasyon. Harapin natin ang tunay na problema. Bakit patuloy na may nakakapasok na droga kahit sa mga lugar na ipinagmamalaki pa nila na drug-free? Tuloy natin si Makanas. Kasi para makasurvive sila, okay lang sa akin yun. Ganon. Ang Sinabi daw umano, born again ito si Makanas. Kaya, sa kanyang pahayag, di ako maniniwalang born again siya. Kailan ba sinabi ni Father Flavie? Kailan sinabi ni Father Flavie Villanueva itong sinabi niya? pabayaan natin yung mga mahirap. Sige. Challenge kita, Mr. Makanas. Alam ko na general ka. Retiradong general. Ibig sabihin, magaling ka na mangalap ng informasyon, lalo na sa intelligence. Pero paano ngayon? Kung ang intelligence ay walang intelligence talaga. Dahil nag-imbento ng sariling pahayag at gusto niyang iatang sa bibig ni Father Flavie. Kasi para makasurvive sila, okay lang sa akin yun. Okay, Ganon. kailan ba Mr. Makanas? Kailan sinabi ni Father Flavie na para makasurvive sila, okay lang yon? Kailan? Natatawa ka pa sa ikinakalat mo na hindi naman sinabi ni Father Flavie. Naku, kung tunay kang Kristiyano, ba't ginawa mo yan, Makanas? Hindi naman tayo magtaka kung bakit. Dahil alam naman natin na may history ka na kahit PNP chief nga nagreklamo laban sa'yo. Ang pananaw ng Father Villanueva. Ganun daw umano ang pananaw ni Father Flavie Villanueva. Ganun ba talaga ang pananaw ni Father Flavie? O sa iyo lang? Di tayo magtaka na bakit ganyan talaga ang mga interpretasyon at layunin ninyo ni Mr. Lagumbay. Mga kapatid, naniniwala ako na sadyang pinutol ni Mr. Lagumbay ang buong konteksto ng pahayag ni Father Flavie Villanueva is VD. At sinasakyan naman ito nitong born again na retiradong general na si Johnny Makanas. Kapansin-pansin na pareho silang kabilang sa taga-suporta ni Mr. Duterte. Kaya, hindi malayong may layunin itong makakuha ng atensyon o kaya'y engagement sa social media. Ngunit, tandaan natin, nakasaad kasi sa Juan Kapitulo 8:44, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Kaya, isang mahalagang tanong ang dapat ninyong harapin. Kung ang ipinakalat ninyo ay hindi buong katotohanan kundi binaluktot na pahayag, sino ba talaga ang nasa likod ninyo? Ang usapin dito ay hindi politika o popularidad, kundi katotohanan. Ang katotohanan ay hindi kailanman kailangang puputulin, chap-chapin o balektutin
para lamang magmukhang tama. Maraming salamat. Hanggang sa muli.